ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa nakagisnan, obligasyon ng padre di pamilya ang mag-provide para sa kanyang pamilya. Nakapatong na sa kanyang balikat at pride ang responsibilidad ng lahat ng kasama niya sa bahay. Ikaw ba ang padre di pamilya sa iyong tahanan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Socorro, 45 years old, habang fresh pa sa utak ko. Ang mga nangyari sa buhay ko ay gusto ko lang sana itong ikwento sa inyo. Sana maintindihan ninyo ako. Nakipag-live-in ako sa kaedad kong si Willie. Kakasimula pa lang ng relasyon namin at wala pang isang buwan ay nagsama na kaming dalawa. Bit-bit ko sa bahay ni Willie ang 18 anyos kong anak na dalaga na si Jovi. Maswerte akong pumayag si Willie na isama ang anak ko. Hindi lahat ng lalaki gustong magbit-bit ng hindi niya bagahe. Una pa lang na binanggit ko si Jovi kay Willie ay hindi na ako nagkaroon ng problema para mapalapit ang loob ng anak ko sa kanya. Tinanggap niya si Jovi na para bang sarili niyang anak. Single si Willie noong nakilala ko at wala siyang naging asawa, pero nagkaroon siya, Papa Dudut, ng mga karelasyon na mas bata sa kanya. Hindi niya nakasundo ang mga yon dala marahil ng agwat sa edad. Kaya naman minabuti niyang doon na lamang sa kaedad niya sumubok. Ako ang nagkataon na napadpad sa kanyang daan habang naghahanap ng kaparehas. Maswerte akong masasabi, Papa Dudut, na napadaan siya sa landas ko. Dahil noong time na yon ay hindi ko na alam ang ginagawa ko sa buhay. Ang dati kong asawa at tatay ni Jovi ay hiniwalayan ko noong time na sinalba ko ni Willie. Kaibigan ko pa lamang si Willie noon at nasasabihan ko siya ng problema ko sa dati kong asawa. Kay Willie ako madalas umiiyak na para bang siya ang matalik kong kaibigan. Siguro'y doon ako na fall sa kanya, Papa Dudut. Ganon din siya sa akin. Doon na rin nagwakas ang pagmamahal at pasensya ko sa dati kong asawa. Dahil kay Willie ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para iwanan ang mapang-abuso kong asawa. Inalala ko noong simula si Juvie dahil baka ayaw niyang magkahiwalay kami ng tatay niya. Pero nagulat ako nang ang anak ko na mismo ang nagtulak sa akin para umalis na kami sa poder ng kanyang ama. Ang ganda ng kwarto natin. At ang presko at ang lambot ng mga unan at kumot. Kanino mo pa sinasabi yan? Nako-conscious na yung una sa mga papuri mo. Masaya lang talaga ako kasi ibang-iba to sa naging buhay ko sa dating asawa ko. Masanay ka na sa ganitong buhay. Ito nang bagong simulan nyo ni Jovi. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may sasaklolo sa akin mula sa asawa ko. Akala ko, habang buhay na akong makukulong at mabubulok sa piling niya. Natidinig talaga ng Diyos ang dasal natin. Kaya nga abot langit ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hinugot niya ako palayo sa asawa ko. Mabuti na lang talaga. Mabuti na lang ano? Mabuti na lang at inad mo ako sa Facebook. Kung hindi mo ako kinaibigan. Anong kinaibigan? Itatama ako lang ha. Baka ibig mong sabihin kung hindi kita nilandi. Basta, nagsimula tayo sa friendship. Hindi pa naman ako interesado sa iyo nung una. Ouch naman. Matapos kitang bilhan ng malalambot na una at kumot, tapos ganyan ang sasabihin mo. Kasi ayoko namang madungisan ng simula natin. Magkaibigan naman talaga tayo nung una. Pero ramdam mo naman na dati pa kita gusto, hindi ba? Ramdam. Pero ayokong isipin masyado kasi mahal ko pa nun yung asawa ko . Ouch ulit? Pero ibang kwento na ngayon. Ikaw na yung mahal ko. Sure na ba yan? Kasi baka mamaya bumalik ka sa kanya kapag namimiss mo yung matigas na unan at magaspang na kumot nyo. Naku, hindi na. Matapos mong iparana sa akin tong malalambot na unan at kumot, sino tangang babalik pa ron? Ikaw na rin nagsabi noon, lagi kang bumabalik sa kanya. Kasi naliligaw pa ako noon. At syempre, hindi pa kita nakikilala noon. Basta hindi na kayo babalik ni Jovi sa kanya ha?
Pangako, babalik kayo sa pagkabata sa sarap kong mag-alaga. Ewan ko ba? Para akong bumabalik sa pagkabata dahil sa'yo. Feeling ko teenager ulit ako. Ganun naman daw pag in love. Nakakabata. Totoo yan. Sa paningin ko nga sa'yo ngayon, para kang biglang naging 20 anyos na binata. Sobra ka naman magkaltas ng edad. Hindi na makatotohanan. Hindi ka pa nadadaan sa bola? Hindi ako sanay. Yung mga dati ko naman kasing karelasyon, akala mo mga bato. Walang nakikitang maganda sa akin. Ni thank you, hindi ako nakakatanggap sa kanila. Parehas tayo. Ganyan din ako sa dati kong asawa eh. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako. Ako na lang ang magsasabi sa iyo niyan. Araw-araw. Baka sa simula ka lang magandahan sa akin ha. Kapag nasanay ka na sa itsura ko at kapag hindi na ako nakakapag-ayos, ayaw mo na rin banggitin na maganda ako. Mas gusto ko nga hindi ka nakaayos eh. Kasi sa ganung paraan, alam ko na komportable ka na sa akin. Mas gusto ko kapag komportable ka sa akin. Ngayon palang komportable na ako sa'yo kahit hindi mo nasabihin yan. Eh di ayos. Kahit ako komportable na ako sa'yo. Ganun ata kapag soulmates. Naniniwala kang soulmates tayo? Naniniwala ako na pinagtagpo tayo. Pinagtagpo kami ni Willie sa mga panahong kailangan namin ang isa't isa. Tamang timing. Masaya ako sa timing na yon. Natagalan man bago ako natauhan sa dating asawa ko ay ayos pa rin. At least, marami akong natutunan sa dating relasyon ko, Papa Dudut. Alam kong meron din akong pagkakamali sa dating asawa ko at handa ko na yung baguhin at huwag ulitin sa relasyon namin ni Willie. Gusto ko na talagang makatuluyan at maging huling karelasyon si Willie. Kaya walang gabi na hindi ko pinagdasal na tibayan ng Diyos ang relasyon namin. Huwag sanang hayaan ng Diyos na umulit kami sa mga naging pagkakamali sa dati naming karelasyon. Alagaan sana kami lagi ng Diyos, lalo na kapag may kinakaharap kaming problemang dalawa. Sa simula pa lang ay naging bibo na si Willie sa pagpapakita ng pagmamahal sa aming mag-ina. Pinagsilbihan kami na akala mo ay siya ang madre di pamilya. Lahat ng kailangan namin kahit ultimo mga luho na pwedeng wag na lang iabot ay binibigay pa rin niya. Sinabi niyang siya na lamang daw ang bahalang bumawi sa mga pagkukulang ng dati kong asawa sa aming mag-ina. Kailangan daw naming maramdaman na mahal kami. Sa ganung paraan ay mas magiging maayos ang pakiramdam namin at maghihilom na ang mga sugat namin. Totoo naman ang sinabi niya, Papa Dudut, dahil sa pagpapakita niya ng atensyon, pagmamahal at respeto sa amin ni Juvie ay napansin kong gumanda kami ng anak ko at mas naging mabuting tao. Parang mga bulaklak na nadiligan ng maayos. Pinapaarawan ng sapat at nilagay sa lilim kapag alanganin ang panahon. Ganon kami inalagaan ni Willie. Kaya naman namukadkad ang kagandahan namin ng anak kong si Jovie, Papa Dudut. Andito na ako. Hello, Tito Willie. Ang aga mo umuwi ah. Di ba sabi mo gagabihin ka? Namiss kita eh. Ayaw mo ba? Naku, sa harapan ko pa talaga naglandian. Tumigil ka riyan, Jovie. Magsaing ka na muna sa kusina para makakain na tayo. Mamaya ka na magsaing, Jovie. Tignan niyo muna itong mga pinamili ko sa inyo. May pasalubong na naman. Thank you talaga, Universe. At natisod ni Mama si Tito Willie. Naka-jackpot. Kakabili mo lang ng mga pasalubong sa amin nung Lunes ah. Meron na naman ulit? Si Mama parang nauumay na sa regalo ni Tito. Samantalang dati nagre-reklamo kay Papa kasi kahit candy hindi mabilhan. Oo nga. Tapos ngayon na binubusog na sa regalo. Ikaw talaga, Socorro, hirap mo ispilengin eh. Pag ikaw binalik ng tadhana sa asawa mo, sige ka. Nakakahiya kasi. Panay ang bili mo ng gamit namin hindi naman namin gaanong kailangan. Uy, wag mo akong idamay dyan, Ma. Ako kailangan ko ng gamit, lalo magpapasok ka na sa school. Tito, wag kang makinig kay Mama ha. Nahihilo lang yan. Naasikaso mo na pala enrollment mo, Jovie? May kailangan bang bayaran?
Sabihan mo ako kagad para makapag-withdraw ko. Mag-e-enroll pa lang ako next week, Tito. Kasabay ko yung friend ko. Thank you po sa pag-ako ng tuition fee ko, ha? Nag-promise ako sa inyo ng mama mo na ako nang bahala sa inyo. Hindi maganda sa pride ko kung hindi ko tutuparin yun. Ilang beses mo nang natupad. Hindi na siguro mamasamain ang pride mo kung magpapaawad ka na sa kakabili ng gamit para sa amin ni Jovi. Tito, kung ano man ang sinasabi ni Mama sa iyo ngayon, hindi ako agree ron, ha? Magkaiba kami ng prinsipyo. Hoy Jovi, hindi kita tinuruan para maging gahaman ha. Si Mama naman, nagjo-joke lang, di ba? Ang hirap mo namang pasayahin. Huwag na kayong magtalong dalawa. Gusto ko talaga itong nagbibigay ng regalo sa inyo. Ewan ko ba? Parang ang sarap sa pakiramdam na nakakapagbigay ako sa inyo. Uy, si Tito. Love language ang giving gifts. Isa kang malaking bilog na sugar daddy, tumatalbog-talbog. Sugar daddy ng mama mo na ayaw naman maging sugar baby ko. Palag ng palag no? Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Kasi naman lagi mo kinukontra ang pagpapakita ko sa inyo ng pagmamahal. Lagi ko namang nakikita yon. Lagi kong nararamdaman. Hindi mo na kailangang bonggahan ng mga regalo. Baka mamaya masanay kami. Eh di masanay lang kayo. Wala naman akong balak itigil to eh. Tito, anong gift ko ngayon? Hindi ko alam kung magugustuhan mo tong pantalon na binili ko. Sabi kasi nung anak ng kumpare ko, uso raw to ngayon eh. O eto, tingnan mo. Uso nga yan! Gusto ko talaga to! Suot to ng K-pop idols ko! Thank you, Tito! Ako, anong pasalubong mo sa akin? Uy, kala ko ba ayaw mo ng regalo, ma? Kung nabili na ng tito mo, bakit pa ako tatanggi, di ba? Plastic. Lagi ka nagre-reklamo na puro butas na ang mga duster mo. Kaya binilang kita ng 6 na duster. Makapal ang tela at presko isuot. O ito. Ganito yung duster ko nung dalaga ko. Ito yun! Ay, thank you, Willie. Alam mo talaga ang kahinaan ko. Naku, samantalang kanina panay pang tanggi. Bibigay din naman pala. Alam mo naman ang nanay mo, medyo pakipot. Medyo pakipot ba, Tito? Parang sagad nga yung pagiging pakipot niyan eh. Nahirapan na nga ako sa kanya nung ligawan ko tong nanay mo. Tapos ngayong nakuha ko na siya, gusto pa rin akong pahirapan. Dalagang Pilipina eh. Ay! Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Joke lang, ma. Love you. Para akong nagkaroong muli ng panibagong pamilya. Para kaming isang buong pamilya nina Jovi at Willie. Hindi ko ito naramdaman noon sa dati kong asawa. Parang kami lang ni Jovi ang pamilya. Akala ko ay hindi ko na mararanasan ang mga bagay na ito. Pero heto at pinatunayan sa akin ng Diyos na posible pala ang mga pangarap ko. Tinupad ni Willie ang pangarap kong pamilya. Habang pinagmamasdan ko nga silang dalawa ni Jovi na nagkwekwentuhan tungkol sa mga pasalubong ni Willie, ay napapangiti na lamang ako. Halos hindi ko na matanggal ang ngiti sa labi ko. Sino ba namang hindi sasaya kapag makita mong magkasama at nasa isang bahay ang mga mahal mo sa buhay? Panay ang dasal ko na sana'y hindi na matapos ang kasiyahang ito. Alam kong hindi naman ako bibiguin ng Diyos dahil matagal din akong naghirap bago ko sinukuha ng sitwasyon na matagal na niyang gustong alisan. Araw-araw ay lagi akong binibigyan ng rason ni Willie para mahulog sa kanya. May oras na parang natatakot na ako dahil masyado ng malalim ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Baka kasi biglang magbago siya o makahanap ng iba. Ganon ba talaga yon? Kapag galing ka sa maling tao at napunta sa tama ay lagi kang matatakot sa tuwing makakaramdam ka ng saya. Kasi ganoon minsan papadudot ang nararamdaman ko. Sinasabi ko ang worries ko kay Willie at lagi niya lamang akong niyayakap at hinahalikan. Patuloy niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko na kailangang mamuhay sa nakaraan dahil kasama ko na siya sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan ay payapa na ang lahat kasama siya. Naniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Nagtiwala ako sa kanya ng sobra.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga unang buwan ng pagsasama namin ni Willie ay nasanay na ako sa mga binibigay niyang regalo. Lagi siyang nagpapalit ng mga gamit sa bahay kahit na hindi naman sira. Basta makita niyang may bago at mas magandang gamit online ay bumibili kaagad siya. Napagsabihan ko na siya noon na maghinay-hinay sa pagbili lalo na kung hindi naman nagagamit sa araw-araw pero mapilit siya. Hindi ko naman na siya nilabanan pa dahil pera naman niya ang ginagastos. Sino ba naman ako para pigilan siya sa paggamit niya ng pera, hindi ba? Kung yun naman ang nagpapasaya sa kanya at nagbibigay sa kanya ng dahilan para lalong magsipag para kumita ng pera, ay sino ba naman ako para pigilan siya? Kaya lang makalipas pa ang ilang buwan ay napansin kong hindi na siya gaanong bumibili ng kahit na anong gamit o regalo para sa bahay at para sa aming mag-ina. Hindi naman sa hinahanap-hanap ko ang mga luho na inaabot niya. Kaya lang kasi papadudot ay nanibago ako. Ganon din si Juby. Pero hindi naman namin yon itinawid sa kaalaman ni Willie. Baka masaktan at ma-misinterpret niya ang pagtatanong namin. Sinabihan ko si Jovi na huwag magbabanggit at sasabihin ang diretsahan kay Willie ang tungkol sa paghinto nito sa pagbibigay ng luho sa amin. Meron naman na kaming sapat na luho na ibinibigay niya noon. Hindi na kailangan maghangad pa ng sobra. Kaya lang may nangyari nitong nakaraan para tuluyang sumabog si Willie. Hindi ko yon inasahan, Papa Dudut. Isang gabi ay umuwi siya ng late, ako na lamang ang gising sa bahay at nakatulog na si Jovi dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Hindi ako late matulog pero nagawa kong maghintay kay Willie dahil nababahala na ako sa dalas ng pag-uwi niya ng late, Papa Dudut. Socorro, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Si Jovi nasaan? Kanina pa tulog. Sana sinabayan mo na lang ang anak mo na matulog. Hindi nga ako makatulog kaya hinintay na lang kita. Sa susunod, wag mo na akong hintayin. Mag-a-update na lang ako kapag gagabihin ako ng uwi. Sige, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Anong ulam? Nagluto ako ng pusit. Ubusin mo na yon. Maraming pa bang kanin? Yung sinain ko hanggang bukas na lang ng umaga. Pero may bigas pa. Yun nga rin sana yung sasabihin ko sa'yo. Huling takal na yung bigas na isinain ko kanina. Ang bilis naman nating makaubos ng bigas. Pareho pa naman kayong mahinang kumain ng kanin ni Jovi. Sakto lang ang pagkakaubos ng bigas. Natipid ko pa nga. Halos 3 buwan na kaya yung huling bili mo ng bigas. Bumili ka muna siguro sa tindahan ng per kilo. Ayaw mo ba ng 1 sako na lang ulit? Mas makakamura tayo nun. Per kilo muna. Yung 3 araw muna siguro ang bilhin mo. Yung pinakamura na rin. Hindi naman ako maselan sa bigas. Sige. Papapain ko na lang yung pusit. Hindi na ako magkakanin. Para umabot hanggang tanghalian yung natitirang kanin. Ay hindi. Kumain ka ng kanin. Ikaw tong mahilig sa kanin eh. Hindi naman nag-aalmusal madalas si Jovi. Ako naman, sapat na yung kape. Sa'yo na lahat ng natitirang kanin. Mas kailangan mo yun kaysa sa amin. Ikaw pa naman tong laging nasa labas para rumakit. Salamat, Socorro. May mga frozen food pa ba tayo? Hotdog na lang tapos kalahating plastic ng tosino. Gusto mo bang ipagprito kita bukas para sa almusal mo? Hindi na. Tipirin mo na lang yan para may pagkain sa ibang araw. Mga dilata natin, kamusta naman? Ayos naman sila sa cabinet. Close na sila sa isa't isa, hindi na sila namamahay. Pansamantala, dilata muna ang ulam natin. Lalo na kapag wala naman ako. Haluan mo na lang ng repolyo o kahit na anong gulay para magmukha namang disente. Nakakapanibago naman. Ang alin? Naaalala ko lang dati ayaw mong bumili ng delata. Sabi mo hindi magandang kainin eh. Kaya lagi kang nagpapaluto sa akin ng mga fresh na karne at isda. Tapos madalas gusto mo magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Napilit lang kitang bumili ng delata para kung sakaling magkaroon ng emergency meron tayong mabubuksan. Hindi ka pa ba nagpapasalamat na mabubuksan mo na sa wakas yung mga dilata na pinaglalaban mo sa akin dati?
Nabigla lang. Hindi ko naman inaasahan na gugustuhin mong mag-ulam ng delata. Masama bang kumain ng delata? Oy, wala akong sinabing ganyan ha. Ang sinabi ko lang, nanibago lang ako. Mali ata ako na sinanay ko kayo sa luho. Parang diring-diri ka ng kumain ng mga delata. Baka pati sa bigas sumelan ka na rin. Hindi ako kailanman nandiri sa delata kahit ilang beses mo pa akong pinakain ng crispy pata at mamahaling putahe. Baka nakakalimutan mo, sinanay din ako dyan ng dati kong asawa. Bakit kailangan pang banggitin ang dati mong asawa? Nasanay ka na nga yata sa luho. Hindi ko maintindihan bakit minamasama mo tong sinasabi ko sa'yo. Wala naman akong masamang intensyon. Nag-uusap lang tayo. Bakit biglang pumangit ang dating sa'yo? Kasi pagod na ako sa kakahanap ng pera. Tapos parang pinamumukha mo pa sa akin na wala akong kwentang padre di pamilya. Di keso dilata at mumurahing bigas na ang kaya ko ibigay sa inyo mag-ina. Ganun ba yun, ha? Ganun ba yun? Di na ba uso magpasalamat at magpakita ng utang na loob? Naligaw na ako sa usapan. Ni minsan hindi ko naisip yung mga sinasabi mo. Ikaw lang ang nakakaramdam niyan. Huwag mo na ako ipaganda na makakain niya yun. Alis mo na ako. Saan ka naman pupunta? Alanganin ang oras. Maghahanap ng karinderya. Huwag mo na ako hintayin. Matulog ka na. Nagulat talaga ako sa inasal ni Willie sa akin, Papa Dudut. Padawog niyang sinarado ang pintuan at nakatayo lamang ako noon at hindi ko alam kung paano tamang magre-react sa mga nangyari. Hanggang sa bigla na lamang nagising si Joby dahil sa pagkagulat sa kalabog ng pintuan. Sinamahan ako ni Joby at kinausap. Hinanap niya si Willie. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari at maski si Joby ay nagulat sa ikinuwento ko sa kanya. Hindi naman kasi yon ugali ni Willie, Papa Dudut. Pero pinaniwalaan ako ng anak ko. Sinamahan pa niya ako para masiguradong ayos na ako. Nabigla kasi talaga ako. Sa inasal ni Willie ay parang may ala-ala sa ex-husband ko ang nag-flashback sa akin. Lalo tuloy kinabahan ang puso ko. Na mainit ang ulo niya at walang pera. Ayoko mag-overthink. Pero may problema nga kaya si Willie sa pera. Sinabi ko ang iniisip kong yon kay Joby, Papa Dudut at tumango lamang ang anak ko. Dati pa naman daw yon napapansin ni Joby kay Willie. Hindi niya lang daw magawang sabihin sa kanya lalo't inuunahan ko na siya na huwag punahin ang pagbabawas ni Willie ng pagbibigay ng regalo sa aming mag-ina. Nasabi ko na rin ang tungkol sa dilata at sa bigas. Doon na nga mas lalong nakumpirma na mukhang problemado sa pera si Willie. Pero bakit hindi siya naging honest at sabihin sa amin ang katotohanan? Handa namang kaming makinig. Lalo na ako. Wala akong alam sa mga pinagkukuhanan niya ng pera at hindi ko ugaling magtanong sa tao tungkol sa trabaho nila. Parang hindi yon komportable para sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang tulong at suporta para kay Willie, gayong hindi ko naman alam ang eksakto na pinagkukuhanan niya ng pera. Isang araw ay mas lalong lumala ang lahat. Maagang umuwi si Willie sa bahay, balisa at tulad ng dati ay iritable din, Papa Dudut. Socorro, Ang aga mo yatang umuwi. Kumain ka na? wala akong gana. Alis din ako kagad. May kailangan ba? May ipapaplansya ka bang damit? May naitabi ka pa ba sa mga perang binigay ko sa inyo ni Joby dati? Bakit? Sumagot ka na lang. Sumagot ka rin. Bakit kailangan ko sumagot? Kasi nagtatanong din ako. Pera ko naman yung binigay ko sa'yo. Sa inyong mag-ina. Sumbat ba yan? Kasi naman ang simple lang ng tanong ko, hindi pa magawang sagutin ng maayos. Maski naman ako maayos din ang tanong ko. Oo, alam ko pera mo yun at inabot mo sa akin. May karapatan ka ron. Yun naman pala eh. Nasaan na yung pera? Naitabi ko, wag kang mag-alala. Nabawasan ko pero pinangbili ko naman ang kailangan natin dito sa bahay. Asa na nga yung natira? Dali na! Gusto pa ng pahirapan eh. Willie, may problema ba? Wala magiging problema ko, ibibigay mo na lang sa akin yung pera ko. Alam ko pera mo yon. Pero sa pagkakatanda ko, sinabi mo na pera ko na yon. Ayaw mo ibalik sa akin yung pinaghirapan ko? Handa kong ibalik sa'yo kung sasabihin mo muna sa akin kung saan mo gagamitin yun.
Bakit kailangan mo malaman? Bigyan mo rin naman ako ng karapatan na malaman bilang may bahay mo. Ipandadagdag ko sana pambili ng mga regalo ko sa inyo ni Jovi. Malapit na ang Pasko. Nasanay pa naman kayo laging nireregaluhan. Nakakahiya naman kung hindi ko kayo bibigyan. Hindi na namin kailangan ng regalo. Gagamitin ko sana yung pera na yun para ipambili ng pagkain at ibang kailangan dito sa bahay. Mas importante yon. Hiningi mo ang dahilan ko kung bakit ko kinukuha sa iyo yung pera tapos tatablahin mo rin naman pala. Bakit nagtanong ka pa? Bakit pa ang init ng ulo mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi ginagawa mo komplikado ang lahat. Ikaw lang tong nagpapakomplikado ng lahat, Willie. Ano bang nangyayari talaga? Hindi ka naman dati ganyan ah. Pati rin naman ikaw. Hindi ka rin naman ganyan dati. Ngayon pala sagot ka na kahit wala sa lugar. Nasa lugar ang mga sagot ko. Baka ikaw. Ganyan ba isusubat mo sa akin? Matapos ko kayong iaon ng anak ko sa hirap? Matapos ko kayong tulungan makatakas sa dating asawa mo? Sino ba sa atin ngayon ang nanunumbat? Ibigay mo sa akin ang pera ko! Pero anong gagamitin nating pambili ng pagkain? Isang buwan ka nang hindi nag-aabot para sa mga kailangan dito sa bahay. Intindihin mo naman ako kung kailangan kong tipirin yun para may makain tayo. Dodoblihin ko ang ibibigay ko sa iyo sa susunod. Ibalik mo lang muna sa akin ang pera. Kailangan ko talaga. Baka pwedeng kahit 1K lang ang ibigay ko sa'yo. Konti na lang din ang natitira sa akin eh. Baka maubusan tayo kapag binigay ko sa'yo lahat. Masyado kang nega, kaya walang nangyayari sa buhay mo. Bakit ganyan ka magsalita? Kasi ayaw pa ibigay sa akin ang pera ko. Akin na! Hindi sa'yo yun! Hindi talaga ako makapaniwala sa inasta sa akin ni Willie, Papa Dudut. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa akin at tila kinukumbinsi akong sumunod na lamang sa gusto niya. Hindi ako nagpatinag. Nilabanan ko ang mga titig niya at hindi ko kayang ibigay sa kanya ang lahat ng naipon kong pera. Alam kong galing yon sa kanya, pero hindi maganda ang kutob ko sa pagdadalhan niya ng perang yon. Lalong hindi maganda ang kutob ko na maibabalik pa sa akin kahit kalahati noon. Pero wala ko nagawa nang tadyakan niya ang mesa sa sala. Binasag niya ang vase na nakatapon sa gilid ng sofa. Nagulat ako. Hindi naman niya ako sinaktan pero natakot ako sa mga ginawa niya. Pawisan na siya noon at nahahalata na ang galit. Kaya doon na ako bumigay. Nagtungo na ako sa kwarto para kunin ang pera pero nagtira ako ng 2,000 para may pangkain kami sa mga susunod na araw. Pagkatapos kong iabot sa kanya ang pera ay matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Galit na galit ang mga mata niyang tinititigan ako sa huling pagkakataon bago lumabas ng bahay. Nagdabog siyang muli sa pagsarado ng pintuan. Minessage ko siya after an hour para sabihan sa kanya na hindi ako natuwa sa ipinakita niya sa akin pero hindi niya ako nireplyan. Hindi rin siya umuwi nung gabing yon, tanghali na kinabukasan nang umuwi siya. Tahimik na siya noon, Papa Dudut, at hindi na galit. Pero halata sa mukha niya ang lungkot at problema. Hindi ko na siya kinausap pa. Parehas kaming kailangang magpalamig noon at nagkulong na lamang siya sa kwarto at hindi ko siya sinamahan doon. Noong kakain na ay pinatawag ko na lamang siya kay Jovi. Tahimik naming pinagsaluhan ng sardinas na hinaluan ng maraming tubig at repolyo. Hindi pa rin niya ako inimik at hindi rin niya inabot ang perang pinangakong ibabalik niya sa akin. Hindi ko naman na yon inaasahan pang ibabalik niya. Nakakasama lang ng loob na hindi siya, Papa Dudut, marunong tumupad sa mga pangako niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na nga binalik sa akin ni Willie ang perang kinuha niya. Oo, sige, siya ang nagbigay noon pero kahit papaano ay may karapatan ako roon dahil binigay niya sa akin yon para ipangbili ko raw ng mga gusto kong gamit. Hindi ko nga lang ginawa yon dahil mas gusto kong ilagay yon sa ipon ko. Hindi ko naman siya magawang singilin dahil nakakahiya. Ang dami na niyang ginawa para sa amin. Parang ang kapal naman ata ng mukha ko para bawiin pa yon. Meron pa rin naman akong natitirang pera pero yon ay yung ipon ko nung hindi pa kami nagsasama ni Willie. Naipon ko yon sa dati kong trabaho. Walang nakakaalam sa ipon ko na yon dahil bala kong gamitin noon ng perang yon para makatakas kami ni Jovi at umuwi sa probinsya namin.
Kaya lang ay nakilala ko nga itong si Willie. Nagbago lahat ng plano. Naitago ko na lang tuloy ang ipon na yon, Papa Dudut. Pinilit ako ni Willie na umalis na sa trabaho ko noon at ayoko pa sana dahil gusto kong meron akong sariling pera. Pero nakiusap siya na umalis na ako para full-time akong mag-asikaso sa kanya at sa bahay. Kinumbinsi rin niya ako na hindi ko naman na raw kailangang magtrabaho dahil siya na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi raw ako gagastos kahit na isang sachet ng mumurahing shampoo. Naniwala ako. Nakumbinsi ako. Yon ang isang malaking pagkakamali ko dahil wala pang isang taon ay nagbago na ang lahat. Ultimo, pagbili ng isang sachet ng mumurahing shampoo ay hindi na magawang ibigay sa akin ni Willie. Lagi niya akong iniiwasang makausap tuwing nasa bahay siya. Ni tumingin sa akin ay hindi rin niya magawa. Ang masakit pa, bihira na rin siya kung umuwi ng bahay. Wala rin akong alam sa mga ganap sa buhay niya sa labas, Papa Dudut. Ma, busy ka? Nagbabudget lang ako para sa pagkain natin para sa linggong to. Bakit? Nakita kasi ako kanina nung may-ari ng tindahan sa kanto. Nagtatanong kung kailan daw natin babayaran yung bigas na inutang natin. Hindi pa ba dumaan doon ng Tito Willie mo? Sinabi niya sa akin na siya na yung magbabayad ng inutang nating bigas eh. Mukhang hindi pa eh. Nagagalit nga po yung may-ari eh. Mabuti na lang dumaan na yung jeep na sasakyan niya. Napilitan tuloy huminto sa kakatalak. Nakakahiya naman. Hayaan mo, dadaan ako doon mamaya bago ako mamalengke. Makikiusap muna ako na kalahati munang babayaran ko. May iutos po ba kayo sa akin na iluto? Wala naman po akong gagawin ngayon. Pakitingnan mo muna sa cabinet kung meron pang natirang sardinas. Meron pang kalahating repolyo sa ref. Isahog mo bago masira. Dagdagan mo ng tubig para pangbawas ng alat ha. Tsaka dagdag sabaw din. Huli na po yung sardinas na inulam natin kagabi. Sigurado ka ba? Parang may nakita pa ako na isang sardinas. Isang meatloaf na maliit na lang po yun. Kasya na po siguro yun kung tayong dalawa lang ang kakain. Paano naman ang Tito Willie mo kung umuwi siya? Maghahanap yun ng pagkain. Ma, may sasabihin din pala ako. Oh, ano yun? Nawawala po kasi yung naipon kong pera na itinago ko sa ilalim ng kama ko. Ha? Hindi akong kumuha ah. Tignan mong mabuti, baka na-misplace mo lang o kaya nahulog kung saan. Halos baliktarin ko na po yung buong kwarto pero wala talaga eh. May pagkaburara ka pa naman. Andyan lang yan. Wala namang ibang taong bumibisita rito. May hinala po ako. Ha? Hinala? Si Tito Willie po. Ay, Jovi. Huwag ganyan. Huwag ka mambibintang ha. Eh kasi naman ma, nung naligo ako nung isang araw tapos pagpasok ko ng kwarto ko, andun siya. Hindi naman siya pumapasok sa kwarto ko kahit kailan. Baka naman kasi may tinitingnan siyang mga butas sa kisame o mga butas sa sulok ng kwarto mo. Alam mo na, tag-ulan. Nag-iingat lang ang Tito Willie mo. Hindi naman po niya sinabi sa akin yan. Nagulat nga siya nung nakita ko tapos bigla siyang may binulsa. Tapos nagmadali na pong umalis. Busy kasi ang tito mo. Alam mong naghahanap ng ibang racket para lang may makain tayo. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong makaing matino? Yung ipon nyo, nagagamit nyo na pangbayad ng kuryente at tubig. Paano kapag naubusan kayo? Hindi ako aabot doon. Makakahanap ang tito mo ng pagkakakitaan. Magtiwala lang tayo sa kanya. Nagtiwala naman po ako sa kanya nung pumasok siya sa kwarto ko. Kinabukasan, nung chinek ko yung ilalim ng kama ko, nasaid na lahat ng perang andun. At kayong dalawa lang naman ni Tito ang nakakaalam na nagtatago ako ng pera ron. Hindi ba nga nagbibiro pa siya noon na baka ngat-ngatin ng daga yung perang tinatago ko dun? Jovi, wag nga muna natin itong pag-usapan. Sumasakit ng ulo ko sa kakaisip kung saan tayo kukuha ng pera. Hanapin mo pa sa kwarto mo, nandun lang yun. Isipin mong mabuti. Pero ma... Anak, please. Pagod ng utak ni mama kakaisip. Maawa ka naman. Gusto ko mang tulungan ka pero kota na ako sa mga problema. Sorry po, ma.
Nakonsensya naman ako na hindi ko pinanigan ang anak ko. Pinagmasdan ko siyang bumalik sa kanyang kwarto para subukan pang hanapin ang pera niyang nawawala. Pagkalabas niya ng kwarto ay halata pa rin ang lungkot. Halatang hindi nahanap ang pera niya. Hindi na lamang niya ako kinausap tungkol doon at nahiya na rin siya at baka mapagalitan kong muli. Nagluto lamang siya ng meatloaf at isinaing ang huling takal ng bigas na mukhang kulang pa para sa aming dalawa. Mas lalo lang akong namroblema. Pumanhing ako sa kwarto namin ni Willie. Mula sa luma kong maleta ay nilabas ko roon ang isang CCTV na nabili ko noon nung nagsasama pa kami ng dati kong asawa. Ginamit ko yon para makakuha ako ng ebidensya sa tuwing sinasaktan niya. Itinago ko na yon noong nagsama na kami ni Willie. Akala ko hindi ko na yon magagamit pa. Pero napunta na naman ako sa sitwasyon na kakailanganin ko ng ebidensya. Palihim kong nilagay yon sa pwesto kung saan ko nilagay ang pera at mga alahas ko. Ayokong pagbintangan si Willie pero malakas ang duda ko na siya ang kumuha ng pera ni Juvie. Kinagabihan ay umuwi si Willie at wala pa rin itong sa hulog. Mukhang malalim talaga ang problema niya pero ayaw naman niyang magpatulong sa akin. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko at nagpaalam siya na diretsyo na siyang matutulog. Tumango lamang ako. Hindi ko siya tinabihan. Nakitulog ako sa kwarto ni Joby. Parang lumalayo na ang loob ko kay Willie at parang ayoko munang dumikit sa kanya dahil ayokong makaramdam ng galit sa kanya. Kinabukasan ay hindi ko na siya nadatnan sa kwarto. Maaga siyang umalis, sabi ni Joby. Pumasok ako sa kwarto namin at malakas ang kabog ng puso ko. Lalo na noong nakita kong wala na ang pera at mga alahas ko. Nanginginig akong tsinek ang CCTV at doon ay nakita ko si Willie ang kumuha. Naiyak na lamang ako. Hindi dahil nawalan ako ng pera at alahas, kundi nawala ng biglaan ng tiwala ko sa kanya. Kinagabihan ay umuwi siya at inamangan ko siya para kumprontahin. Hindi na ako makapagpigil noon, Papa Dudut. Bakit gising ka pa? Hinintay talaga kita. Matutulog na ako ha. Maaga akong aalis bukas. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan ba? Aminin mo na sa akin yung totoo. Ano na naman yan? Wala ka na bang pera? Ang sakit naman ng bintang mo. Alam mo bang hindi yan maganda sa pandinig ng mga lalaki? Hindi naman kami bulag at manhid ni Jovi para makita yung pagbabago mo. Pati si Jovi dinamay mo rito. Tatay na ang turing niya sa'yo. Pati siya nakakaramdam na rin. Nag-aalala lang siya sa'yo. Wala kayong dapat ipag-alala. Ayos lang ako. Hindi yun ang nakikita ko. Hindi ka na nakakapag-abot para sa mga gastusin dito sa bahay. Lagi ka pang wala. Nagagalit na yung tindahan sa kanto dahil hindi tayo makabayad ng mga inuutang natin doon, Winnie. Sabihin mo na lang yung totoo para alam ko kung saan ako lulugar. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Maayos naman ang lahat. Praning ka lang dahil hindi na kita nabibigyan ng luho katulad ng dati. Aba, matuto rin tayo magtipid. Mga mayayaman nga hindi bigay todo sa luho nila. Tayo pa kaya? Hindi na problema sa akin kung hindi mo ako mapagbigyan sa luho ko. Pero yung mga araw-araw na pangangailangan natin, ibang usapan na yun. Nangako ka magpo-provide ka sa amin ni Jovi sa lahat ng kailangan namin. Kaya nga napilit mo akong mag-resign sa trabaho ko kasi sabi mo good provider ka. Ikaw nang bahala sa lahat, di ba? Hindi ko na kailangang magpakapagod sa trabaho dahil kaya mong sustentuhan ang pangangailangan namin. Asa na yung Willie na nagsabi sa akin nun? Hindi naman kasi araw-araw bumubuhos ang biyaya sa akin. Intindihin mo naman. Hindi naman naglalabas ng pera lahat ng butas ko sa katawan. Minsan nagigipit din ako. Kaya ba kinuha mong pera at alahas ko sa kwarto dahil gipit ka? Ibang klase ka rin naman pala mang bintang. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako nang bibintang. Naglagay ako ng CCTV sa pwesto kung saan ko nilagay yung pera at alahas ko. Pwede ko ipakita sa'yo ngayon para hindi mo naman isipin na nang bibintang lang ako. Alam mo kasi... Hindi mo ako maiintindihan. Bakit mo yun nagawa, Winnie? Bakit hindi mo na lang ako kausapin? Makikinig naman ako eh. Hindi mo maiintindihan. Hindi.
Sabihin mo sa akin kung ano bang nangyayari. Natalo ako sa sugal. Nagsugal ka? Nanalo naman ako dati sa sabong. Kaya nga lahat ng luho na kailangan nyo mag-ina na ibibigay ko, di ba? Pero alam mong walang pupuntahang maganda yung pagsasabong. Sa una ka lang papatikimin ng panalo pero papawiin din sa dulo. Sabi ko na hindi mo ako maiintindihan. Bakit pa ba ako nag-aksaya ng laway para magpaliwanag? Sorry, nabigla lang ako. Hindi ko naman kasi alam na sa sugal ka pala kumakapit. Doon naman talaga ako kumukuha ng pera kahit bago pa kita makilala. Naipundar ko tong bahay dahil sa sugal. Ewan ko lang kung ano nangyari ngayon. Hindi ko lang siguro swerte ang taon na to. Ihinto mo na yan, please. Aahon ka rin kahit hindi na magsugal. Magtutulungan tayo. Matutulungan mo ako? Oo naman, kahit ano. Baka may naitabi ka pang pera dyan. Huling pusta na. Gusto kong mabawi yung mga natalo ko. Hindi kita matutulungan dyan. Ayaw na kitang bigyan ng pera para ipangsugal. Kala ko tutulungan mo ako. Sige na, Socorro. Nararamdaman kong ito na yun. Isang pusta pa. Sigurado ako na makakabawi ako. Hindi na ako uulit. Huli na to basta manalo. Hindi. Tumigil ka na sa sugal. Hindi ka mananalo dyan. Huwag kang nega. Nangangati na itong palad ko. Kasabihan ng mga matatanda na magkakapera daw pag ganito. Kaya ilapag mo na sa palad kong pera para makapusta na. Sige na. Alam ko na may naitatabi ka pa dyan. Huwag mo akong pagdamutan. Kinuha mo na lahat, Willie. Wala nang natira sa akin. Ano pang ibibigay ko sa'yo? Gisingin mo si Jovi. Baka may mga hindi pa ako nakuha sa ilalim ng kama niya. Ipaliwanag mo na lang sa kanya lahat. Ikaw din ang kumuha ng ipon ni Jovi sa ilalim ng kama? Hindi na mahalaga yun. Ang importante ngayon, magtiwala ka sa akin na may papanalo ko itong susunod na pusta ko. Nararamdaman ko talaga. Sa susunod na panalo ko, pupunta tayo sa Hong Kong. Ayaw mo ba nun? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong sinabi ni Willie. Nakangiti pa siya sa akin pero kita sa kanyang mga mata ang pagod at pagkabahala. Alam kong pilit lamang niyang kinukumbinsi ang sarili niya na tama pa rin ang ginagawa niya. Lulong na po si Willie sa sabong at kita naman yon sa kanya pero hindi niya magawang tanggapin. Naiiyak na lamang ako noon habang pinipilit niyang tumawa para kumalma. Para na siyang nasisiraan ng bait lalo kung paano niya alugin ang balikat ko para pakinggan ko siya. Para bigyan ko siya ng pera. Panay din ang panginginig ng mga kamay niya. Pinagmamasdang ko lamang siya. Lalo na noong paikot-ikot na siya sa sala habang pinapaliwanag sa akin na sa susunod na pusta niya ay milyon na ang makukuha niya. Naniniwala siya roon at doon ako nababahala. Iba na ang tama ng sugal sa utak niya. Nagkunwari akong bibigyan siya ng pera at naniwala naman siya. Natuwa siya. Napalundag pa siya sa saya. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko yon kinabukasan basta matulog na lamang muna siya. Pumayag naman siya, Papa Dudut. Tumakbo na siya patungo sa kwarto namin at nagtalukbong. Pahuni-huni ng kanta at parang nagbibilang ng pera. Naiiyak na ako noon. Unti-unti ay parang tinakasan na si Willie ng bait at hindi ko napaghandaan yon. Kinabukasan ay ginising niya ako para kunin ang pera. Inabutan ko siya ng 100 piso at natuwa siya. Sabi niya ay magiging 100,000 raw yon. Lumabas siya ng bahay nang hindi man lang naligo o nagpalit man lang ng damit. Hinayaan ko siya. Alam kong delikado pero wala na rin akong lakas para pigilan siya. Mga kabarangay, patuloy pa rin po si Willie sa kanyang pagsusugal. May mga araw na matino siya pero mas madalas na parang nawawala na siya sa sarili niya. Ano bang may papayo ninyo sa sitwasyon namin ngayon? Kailangan ko na ba siyang iwan? O baka pwede pang magawa ng paraan? Sana ay matulungan ninyo ako. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at marami sa inyong mga kwentong napapanood ko sa YouTube ang nakakatulong sa akin. At sana sa pagkakataong ito, magawa niyo rin po akong tulungan sa personal na problemang aking kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagtampok sa aking kwento sa inyong programa. Ang inyong kapuso, Socorro. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.